Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ulit ito, Guys TV, OFW dito sa bansang Kuwait, bansa ng mga Kamil. Pag-uusapan po natin ngayon balikan natin ang isyu ni Manny Pacquiao, nang dahil dito sa kanyang ginawang panlalamang or panglilinlang sa kanyang pinirmahang kontrata dito sa Paradigm Sports firm, na ito na sadyang kinasuhan siya ngayon. Dahil pala, yun nga, nag-sign siya ng kontrata at exclusive yun. So may dalawa sana siyang makakalaban. Ito yung si Conor McGregor at itong si Mikey Garcia. So ang ginawa ni Pacquiao, namangka tumalon sa kabilang bakod, na namangmangka siya sa dalawang ilog. Nakikinig siya sa kanyang mga alipores, sa kanyang mga bumubulong-bulong na mga amuyong sa kanyang tenga. Ayun, pumirma na naman siya ulit doon sa iba, na yung makalaban niya yung si Errol Spence ngayong August 21, hindi pala yun alam ng kumpanyang pinipirmahan niya ng kontrata na Paradigm Sports. So ngayon, nagbigay na pala itong Paradigm Sports na ito, yung kumpanya ni, sino ba ito? Ni Oday Attar na ito, ng $3.3 million kay Manny Pacquiao. So ito ngayon yung babawiin nila. Binigyan na pala siya ng pasiunang bayad. So magkakahalaga iyon is around 158 million pesos. Para sa akin, hindi big deal kay Manny ang 158 million pesos. Mayaman si Manny. Marami naman siyang mga negosyo. May ipon yun. At saka magkano lang yan. Kung matuloy yung kanyang laban kay Spence Errol, magkano lang yan. Chicken feed lang yan sa magiging kikitain ni Manny Pacquiao sa kanyang laban versus Spence Errol ngayong August 21. Pero ang nakasalalay man dito hindi pera, kundi yung reputasyon ni Manny Pacquiao na sinira niya, di ba? Siyempre, hindi lang pala ito ang kauna-unahang ginawa ni Manny Pacquiao. May mga nauna pa pala na mga sports firm na humahawak sa kanya na hindi niya sinusunod ang mga kontrata. Kung sino yung may malaki yung offer, doon siya. So hindi siya hindi na siya kinakasuhan or hindi nagreklamo yung ibang mga sports firm na iyon na kanyang inanuhan dati, pinipirmahan ng kontrata. So dito siya ngayon nadali sa Paradigm Sports na ito na firm, ito kay Oday Attar. So siyempre, baka hindi pa matuloy ang away ni Manny Pacquiao versus dito kay Spence Errol dahil nga sa kinasuhan na siya ngayon at pinagbabayad siya ng $3.3 million, no? So baka mabukya pa ito. So dito mo makikita na si Manny Pacquiao ay isang tao na sasabihin na natin mabait siya, namimigay, ganyan. So, hindi natin alam yung buong pagkatao talaga ni Manny Pacquiao. Kasi siyempre, kung mamimigay ka, ngingiti-ngiti ka sa publiko, o sa mga tao, sa mga kumpul-kumpulan kung saan doon siya nga, mamimigay ng mga tulong, ganyan, pangiti-ngiti. So, iba kasi tayong mga Pinoy. Pag once may magbigay lang ng konting tulong, sasabihin na mabait. O gaya nito ngayon, nagsilabasan ang ugali ni Manny Pacquiao ngayon, unti-unti lumabas ang kanyang tinatagong ugali na hindi nakikita ng taong bayan. Huwag po tayong paninlang porkit namigay lang ng pera, namigay ng bigas, namigay ng sopas, namigay ng kung ano dyan, mabait na. May kapalit po yon. Yung mga sopas na yun, yung mga pinamigay niya, boto ninyo. Babawiin niya iyon. Iboboto niyo siya. At kung hindi, uulit-ulitin niya yun, i-public. Sasabihin niya sa publiko na namigay ako ng ganito sa mga kapwa ko mahihirap. Gagamitin niya yung pagiging mahirap niya na yumaman siya. Siyempre, lagi yun . O ngayon,
Ano ngayon si Pacquiao? Magandang reputasyon niya ngayon. Nakinasuhan siya dahil sa kanyang hindi pagsunod sa kontrata niya. May exclusive contract siya doon at may dalawa siyang makakalaban. Tumawid pa siya sa iba dahil may bumubulong siguro doon na dito ka kasi malaki ang kikitain mo. Pera-pera lang din si Manny Pacquiao. Kaya yung mga nagsasabi dyan na hindi magnanakaw si Pacquiao sa gobyerno, iwan ko lang, no comment. Kasi marami rin namang mga mayayaman dyan ng mga politiko din. Kagaya ni Manny Pacquiao, bakit magnanakaw din? Yun lang ang isipin ninyo. Huwag niyo isipin na porkit si Manny Pacquiao mayaman, na hindi na magnanakaw. Hello, maraming magnanakaw pa rin na mga mayayaman. So, tignan mo nga lang yung mga may-ari ng tubig na yan, yung kuryente. Mahirap ba yun? Mayaman, pero ang ninanakawan, taong bayan, pasimple. Tinataasan yung pataas yung mga bills ng tubig at kuryente. Sumasalok sila ng pera. Hindi naman porkit magnakaw ka, hindi naman yung biglaan na nakawin mo yung pera. Unti-untiin. Ako po, hindi porkit mayaman si Manny Pacquiao, sabihin na ng iba na hindi magnanakaw. Isipin ninyo, maraming politikong mayaman. Yung iba nga, mas mayaman pa kay Manny Pacquiao. Hindi lang, siyempre, hindi nilalagay sa kanilang mga salin, ganyan. Pero mas mayaman pa kay Pacquiao. Matagal na dyan sa politika. Doon na tinubuan ng sisi. Nagnanakaw pa rin. Kaya, ngayon ito, si Manny Pacquiao, marami nga nagsabi na karma. Sa mga dyan, sa mga Pacquiao fanatics, pasensya kayo, pero mag-isip din kayo. Hindi porkit idol ninyo sa boxing, pwede nang magpresidente, kagalang-galang na magpresidente, porkit may dalawang kurso na tatapusin, tawag dyan, qualified na magpresidente. Hindi po ganun, no? Yun ang isipin natin, magiging wais. At isa pa ito, pangalawa natin pag-uusapan, itong pare na sino ba ito? Si Archbishop, ano ba ito? Tawag dito? Archbishop na ito na si Father Villegas ng Lingayen, Pangasinan. Itong mga sinasabi niyang kabalbalan na pinupolitika pa ang pagkamatay ni Pinoy, no? Bubuljak tayo ulit ngayon ng pare. Bubuljak tayo ngayon ng pare. Ito, ang sabi niya Archbishop dito, people's dignity, decent leadership are best tributes to Noynoy Aquino. So, ito yung tanong. Ano ba yung people's dignity na inibigay ni Pinoy sa ating mga Pilipino? Kung yung sa kanyang pamumuno, sa kanyang administrasyon, talamak ang rape, talamak ang droga. Dito mismo sa Pangasinan, sa lugar na ito ni itong pare na ito. Talamak dyan dati. Kaliwat ka, ang balita laging may patay, ginagahasa na bata, sinisilid sa sako, kung pinapatay. Pagtingin, ang suspect, nakadruga. Sa Cavite, ilan dyan ang mga namatay na ginahasa dahil sa droga. Ito ba yung sabihin ng paring ito na people's dignity ang binigay ni Pinoy? Nako. Kakaya itong pari na to. Porkit dilawan talaga. Dilaw na dilaw man itong pari na ito. Noon pa to Lagi itong pabor doon sa mga pamilyang Aquino or sa makakaliwang grupo. Pulahan. Ito siya. Pero nung namatay si Kit Absalon at si Nolvin, may sinabi ba ang paring ganon? Pakinggan lang ninyo. May denounce ba ng pare na ito ng mga NPA mamamatay tao? Wala. Yung nangyari doon sa Surigao na mga bata na nadamay, namatay dahil binitbit yun ng mga rebelde nang dahil doon sa nirecruit nila, tapos yun nagkabakbakan doon at ang mga militar naangin yung mga bata. So yun, may homily ba itong pare na ito? Tagsabing ang mga
makakaliwang grupo, itong mga rebuilding ito ay mamamatay tao? Wala din. Walang kwenta itong pari na ito sa totoo lang. Kaya kayo dyan ng mga wala akong problema sa relihiyon. Kasi yun yung haligi ng inyong pananalig. Pero yung mga ganitong leader ang may problema. Tingnan mo sa hanay nila. Marami ang nagmumulistya ng mga kabataan, ng mga minor de edad. Okay, i-google ninyo ilang pari ang ang na-involve sa Pilipinas dahil sa pangmumulistya, panggagahasa. Hindi ito nalinis ni itong pari na ito na si Villegas. Tahimik sila. O yung bago lang, di ba ilang buwan lang nakaraang mga buwan na to. Yung doon sa sa Pangasinan na yung na-discover ng mister na doktor, yung doktora din yung asawa, na yung anak umiiyak dahil kaibigan pala, matalik nilang kaibigan ng pamilya nila, yung pare, at dati pala yung boyfriend ng kanyang nanay. So, anong ginawa? Di ba? Marami sa hanay ng mga pare ang hindi din decent. Tapos itong pare na ito na si Villegas, magsasabing people's dignity, decent leadership are best tributes to Noynoy Aquino. Anong ika-decent? Unahin mo muna, Padre Villegas, mawalang galang, yung hanay mo para na magiging decent, dahil hindi kayo ka-decent. Madumi pa din kayo sa tae ang inyong hanay. No? Marami kayong pabalaghan dyan na ginagawa. Tapos gusto pang palabasin na si Pinoy ay walang bahid dumi, walang bahid ng kasamaan ang pagkatao. Pag sure, Padre, disinti ba? Yung SAF 44 na nanghingi ng tulong, tapos narinig ng kabilang, doon sa kabilang dulo ng sapa na iyon, na andoon sila Lieutenant Antonio Parladi, na tinawagan din niya si Pangulong Noynoy noon dahil tutulungan nila yung SAF 44. Anong sabi ni Pinoy? Huwag kayong makialam. Disente ba yun na leader, Padre? Si Noynoy? Na ititribute mo? Yung Yolanda na lang. Hindi na lang sa pira. Yung mga pagkain na donasyon, mga gamot galing ibang bansa, anong ginawa nila? Ito yung Dinky Suliman na yun na ngayon din inuunti-unti na rin hinuhugot ni Satanas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Na malaki na yung kanyang pinagbago din mula nung naupo siya kay Noynoy. Ngayon din, parang isa na lang din kata bulati ang pipirma, susunod na rin kay Pinoy. Dahil iyon sa karma, inuunti-unti sila ng Panginoon. Pinaparusahan, buhay pa. Decent ba yun? Na pinaimbis na ipamigay sa mga taong bayan doon na maraming namatay, nagugutom, walang matsisilungan, lahat-lahat na nanginginig sa lamig dahil sa bagyo. Ang ginawa, pinagtatago ang mga hanggang sa mabulok, ma-expired. Decente ba yun, Padre? Sa administrasyon yun, Noynoy. Mahiya-hiya ka. Kaya nauungkat yung mga kabalbalan ni Pinoy, yung kanyang mga kainutilan, kawalang kwintang pangulo noon, nang dahil sa inyo, dahil pilit ninyong isisiksik sa taong bayan na si Pinoy ay walang bahid dumi sa pagkatao, lalo na sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Kung totoosin, doon sa kanyang panunungkulan ang may walang kwentang leader ng Pilipinas. Anong ginawa ngayon? Di yung mga taga Hong Kong na tinatawag siya ngayong the smiling president of the Philippines, na namatayan sila noon ng 8, di ba? Tapos walang ginawa si Pinoy kundi nakangiti, ni hindi man lang nagsuri doon sa Dingvaxia. Yung Dingvaxia na iyon, na 60 ka mga bata ang namatay, hindi siya nagsuri doon sa pamilya din, pati doon sa SAF 44 na yun. Hindi na natin kwentahin yung iba, ito na lang. Yung sa Hong Kong, na may namatay na 8, sa SAF 44, namatay din, pati yung mga civilian doon, halos 60 katao ang nadamay. Tapos itong yung Dingvaxia, kasi yung Yolanda,
kalikasan iyon. Yung ano natin doon, yung mga tulong. Sa Yolanda, yung sa Dingvaxia, ilan iyon ang namatay doon. Sa pamumuno yun ni Pinoy Padre. Hindi yun disinte ang Pinoy mo. Kaya huwag ninyong igiit sa taong bayan. Ikaw, Padre, linisin mo yung hanay mo. At magsaboy ka dyan ng salita ng Diyos instead na makikialam ka sa politiko. Hindi mo yun hanay ang politiko. Alam mo yun, nakasulat yan sa Biblia ninyo ni hindi mo masunod-sunod. Ay, gago ka pala kung ganun. Huwag kang mamulitika. Bakit ba? Dahil malaki ang mga ikapo na binibigay nila sa iyo. Kaya po todo sa depensa ka at papuri ka doon sa nakakasulasok na record ni Pinoy. Kahit nasa kabilang nasa impyerno na siguro siya ngayon hindi siya malilimutan ng taong bayan, Padre Villegas. Kaya ikaw, tigil-tigilan mo yung pagka-ipokrito mo. Nasabihin mo decent. At ako, mahiya-hiya ka nga, Padre Villegas, sa sinasabi mo. Hindi ka kung tinamaan ng kidlat, kinilabutan sa mga sinasabi mong iyon. Kung narinig ka kuya ng mga pamilya, ng mga nabiktima ng Dingvaxia, at saka yung mga namatay sa Hong Kong, pamilya ng mga namatay doon. Hindi ka kaya mumurahin ng mga iyon. Tumaba ka na lang dahil sa ikapo, sa kakakain mo sa pera ng ikapo. Naku po. Patawarin ka nawa ng Diyos. Pari na walang kwenta na naturingan ka pang mataas na hanay ng pari sa Pilipinas. Naku. Tapos ganyan lang ang sasabihin mo. One-sided ka. Dahil bakit? Hindi nagbibigay sa iyo ng malaking ikapo yung mga mahihirap, yung mga nabiktima ng decent leadership ni Pangulong Noynoy. May mahiya ka, Padre. Magdasal ka, manghingi ka ng tawad sa Panginoon sa ginawa mo sa taong bayan na panlilinlang mo, na pinapabango mo si Pinoy, na madumi ang kanyang reputasyon nung siya ay nanungkulan bilang presidente. Ay nako, nakakabwisit na pari na ito. Pasensya na kayo sa mga manonood dyan ng mga Katoliko. Wala akong problema sa relihiyon. Uulitin ko dahil yon ang inyong haligi. Or ako din naman. Relihiyon ko ay haligi ko sa pananampalataya ko sa Diyos. Pero itong mga leader ng mga relihiyon na ito ang walang kwenta. Yun. Kayo, walang problema sa inyo kung magsamba kayo dyan. Walang problema kahit saan kayo magsamba, magdasal. Basta ang problema, nyo sa Panginoon. Huwag kayo makinig dito sa mga pari na ito, sa mga paninira na sa gobyerno. Nga sila nga tax-free. Bilyon-bilyon ang kanilang mga pirang, milyon-milyon taon-taon ang kanilang natatanggap mula sa inyong ikapo. Mula sa mga donasyon ng mga mayayaman. Tapos panay pa ang banat sa gobyerno. Hindi nahiya ang pari na ito. Okay. Hanggang ito lang po. Maraming salamat. At kung magustuhan niyo aking video, ay mag-like po at mag-subscribe. Hanggang ito lang po.